Binibini, ang galing-galing mo. May boyfriend ka na ba? Pwede bang isipin ang anak ko? Naku, huwag mo namang. Anak mo pandak at maliit ang puwet. Parang hindi magaling sa pag-aanak. Tignan mo ang apo ko. Malakas ang katawan ng apo ko. Malakas ang katawan ng apo ko. 8 pack na ebs, moreno, atletico. Hindi ganun ang apo mo. Mas mabuting tignan mo ang anak ko. Anak ko, anak ko. Mga kaibigan, hindi tayo nagmamadali. Unahin natin ang secret code. Bashan Choshwi, lupang puno ng peghati. Ano ang kasunod? Baby, pwede mo ba akong halikan? Tama! Ikaw si Dynamic Lola. Ikaw nga, ang 89 anyos na lola na nagra-rank up gamit ang tungkod. Ang ganda talaga ng dalagang ito. Mas maganda pa sa litrato, ipinadala ng lolo mo. Ay, hindi naman. Ito ang apo ko. May espesyal na sorpresa para sa pagbubukas. Naku. Uy, Ray. Si Aoki. Ang apo ko, maliban sa mahina niyang binti at katawan, may taas siya, karakter, talino, itsura, lahat na. Pero masyado siyang mahina. Kailangan ko pa, pag-isipan itong mabuti. Hindi pa tapos magsalita si Lola. Kung papakasalan mo ang pamilya namin, bawat linggo, bibigyan ka ni Lola ng 5 milyon bilang panggastos. 5 milyon? Tama ang master. Malaki talaga ang pera dito. Lola, mula ngayon, ikaw ang aking tunay na lola. Isa na namang gold digger, ano? Dahil pareho kayong sumang-ayon. Hindi na kayo, guguluhin pa ni Lola. Hindi ako sumasang-ayon. Si Aoki, ang marriage office sa tapat. Lumiko lang, andoon na kayo. Kunin niyo na ang sertipiko. Maglalaro pa si Lola ng King of Glory. Sige, Lola. Paalam, Lola. Lola, ako. Tulungan mo akong dalhin ito. Ikaw na bata ka. Medyo cute ka pala. Tumabi ka. Hoy, anong ginagawa mo? Hoy! Anong ginagawa mo? Kukuha ng marriage license. Tigilan mo na. Naitago ko na ang libro. Hindi ka makakapag-asawa. Naman. Tapos na ang panahon ng yaong master. Hindi na kailangan ang libro para magpakasal. Ako, hindi maganda ang binti ko. Ang pagpapakasal sa akin ay makakasakit lang sa'yo. Bilisan mo at tumigil. Hindi magkakaroon ng pag-ibig sa atin. Hoy, hoy! Hindi kayang tumbasan ng pag-ibig ang pera. Bata, hindi ka kasing yaman ng lola mo. Kaya maging mabait ka na lang. Umuulan. Anong klaseng payong ito? Ang laki at ang pangit. Hindi mo gusto. Anong problema sa panlasa? Kalimutan mo na. Heto, kumuha ka ng mas maliit. Cheng Xiaoqi, tama. Hindi ko alam kung anong mga trick ginamit mo para lokohin si Lola. Pero bilang asawa ko, hindi kita kailanman tatanggapin. Hindi importante kung hindi mo aminin. Basta't kinikilala ito ng batas, sapat na iyon. Ang batas. Alam mo ba talaga kung ano ang batas? Ang batas, ito'y mga patakarang hinubog ng kalagayang materyal ng lipunan. Hinuhubog ito ng mga kondisyong iyon, sistemang sumasalamin sa kagustuhan ng naghaharing uri, tagapaglarawan ng kanilang kapangyarihan. Huwag mong idikit ang libro sa mukha mo. Alam ko ang batas. Ah, talaga? Akala ko wala kang alam sa batas. Ano ba yan? Pero, may marriage license na tayo ngayon. Ibig sabihin, asawa na kita mula ngayon. Simula ngayon, maliit na payong lang ang para sa at akin ang malaki. Kahit ano nang mangyari, hindi kita maaaring pakasalan. Ibang tao lang ang pwede kong asawahin. Bakit? Jiushun Shengshu, alam kong walang katulad ang husay mong magpagamot. Walang sakit sa mundong, hindi mo kayang gamutin. Pakiusap, iligtas niyo si President Yu. Hindi ko na siya kayang iligtas. Ang tanging makakatulong sa kanya ngayon ay ang aking batang apprentice. Pwede mo bang papuntahin ang apprentice mo para tumulong?
Ililigtas ka niya, pero may kondisyon. Kailangan mong pakasalan siya. Ano? Sa loob ng 1 taon. Bababa ang apprentice ko mula sa bundok para hanapin ka. Ito'y elixir na pampahaba na mabubuhay ka pa ng 1 taon dahil dito. Kung gusto mong mabuhay pagkatapos, kailangan mong pakasalan ang apprentice ko. Hoy, hoy. Bakit ka tulala? Magsalita ka naman. Bakit ba't ibang tao lang ang pwedeng mong pakasalan? Hindi mo kailangang malaman kung bakit. Ang kailangan mong malaman ay may lason ako sa katawan, mamamatay ako sa loob ng 2 buwan. Wala kang mapapala sa pagpapakasal sa akin. Hindi naman pala masama. Pag namatay ka na, mamana ko ang bilyon-bilyon ng pamilyang Gyu. Pag pumanaw ako, lahat ng ari-arian ng pamilyang Gyu mapupunta sa aking tiyuhin. Wala kang makukuhang kahit piso. Hindi ka pwedeng Hindi ko rin naman gustong mangyari ito, pero yung taong makakapagligtas sa akin ay hindi pa sumisipot, kahit ang maalamat na Jushan Shengshu. Gamot lang ang kayang ibigay para umabante. Hindi ako kayang tuluyang pagalingin. Huwag kang maniwala sa mga kababalaghan. Ang binti mo, pagkalason mo, kayang kuro kong gamutin. Ang bigat nitong payo. Salamat. Kaya mo pa lang. Kaya mo ba itong gamutin, ha? Tigil mo yung kalokohan mo. May lisensya ka bang manggamot? Anong gusto mong sabihin? Akala mo mas magaling ka sa akin. Manager Gu, Manager Gu. Manager Gu, pasensya, kasalanan kong hindi ako maingat. Nadukot ka nung matandang babae dahil sa akin. Ayos ka lang ba? Ayos lang siya. Nakakain pa nga ng liuliw prutas eh. Sino ka ba? Asawa ko siya. Asawa. Manager Gu. Kami. Manager Gu. Manager Gu, Manager Gu. Laso niyang mga liuliw prutas na yan. Ikaw ang may dala ng lasot. Manager Gu, Manager Gu. Huwag mo naman akong takuti. Manager Gu, gising na. Manager Gu. Tigil na. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi siya mamamatay. Lumalakas ang unos. Kumakabog ang kulog sa langit. Alisin ang masama. Ibalik ang kaliwanagan. Anong ginagawa mo? Naghuka ng dugo si Manager Gu. Pinapalo mo pa rin siya. Bobo ka ba o ano? Sinusubukan kong iligtas siya. Iligtas ang tawag mo dito. Seryoso ka? Manager Gu, Manager Gu. Pero ikaw ang nagligtas sa akin. Sabi mo kaya mong ayusin ang binti ko. Tama ka. Pero ayaw ko ng gamutan. Hindi mo ba sinabi, wala akong lisensyang medikal? Bibigyan kita ng 50 milyon. Huwag kang mag-alala, gagaling ka talaga. Deposito lang itong 50 milyon. Pag gumaling ka na, padadalhan pa kita ng 300 milyon. Ano pang hinihintay natin? Umuwi na't magpagamot na ta. Lola, hoy. Ha, Lola. Maligayang pag-uwi, prinsesa. Si Aoki, nakuha mo ba ang lisensya? Nakuha ko. Tama pala. Nakuha ko. Ha. Si Aoki, simula ngayon, ikaw na ang opisyal na. Manugang ng pamilya. Ha. Tingnan mo ang mga regalo, lahat ito mula kay Lola. Para sa pagbati sa'yo. Ang galing, di ba? Ha. Diyos, lahat ng ito ay sa iyo. Nagustuhan mo ba? Siyempre naman. Lola, ang social naman ito. Marami pa akong social na bagay para sa... Pag naayos na ang binti ni Shu, magkaanak na kayo ni Shu, ang isa 0 bilyong dolyares na tseke, ay mapapasa iyo na. Ano sa palagay mo? Sasama ka ba? Siyempre sasama ako. Pero kasi, ano ba? Ayon sa senior ko, kailangan malakas ang lalaki, maganda ang baywa, para maganda ang lahi. Ang asawa ko, siya, medyo masalang tingnan. Huwag kang mag-alala dyan. Kahit payat si Shu. Pag naghubad yan ng damit, may 2 pinto, 8 pack na ebs, napakagwapo. Talaga? CJ. Lola, gamutin na natin siya ngayon di. Tara na. Ma'am. Ano ba ang alam mo? Kailangan magpakita ng determinasyon. Yan ang pinakamaganda.
Hubarin mo. Hubarin mo. Hubarin mo lahat. Talaga bang kailangan yan? Bakit? May problema ba? Anong ginagawa mo? Maghubad ka na. Para sa paggamot ng binti mo. Kailangan mong hubarin lahat. Eldeneth, Ano nang sinabi ni Lola sa'yo? syempre, tungkol sa paggamot mo. Sabi lagi ng mentor ko, lahat ng nerbiyosa, kataway magkakaugnay, at saka, malubha kang nalason. Kailangan kong alamin muna ang kalagayan ng katawan para malaman ang susunod na gagawin. Sino ba yung mentor mo? Ang mentor ko ay si Dong Junda. Huwag mong sabihin hindi mo siya kilala. Si Xu Junda lang ang kilala ko. Mukhang kulang ka sa impormasyon. Bakit ka pa, isang lalaking ganito, nag-aatubili? Maghuhubad ka ba o hindi? Kung hindi, ako na ang maghubad sa'yo. Kaya ko namang mag-isa. Eldeneth. Ang bagal mo. Tulungan na kita. Hala, totoo pala si Lola. Pang-anak ang katawan mo. Sapat na ba yan? Sapat na iyan. Masakit ba dito? Hindi naman. Dito. Wala. Wala. Dito. Walang nararamdaman. Dito. At dito. Chen Xiaoqi. Naku, mahal, inaalagaan lang kita. Karaniwang malambot ang tiyan. Kapag pinukpok mo ng martilyo, madaling magka-constipate. Kung mas bababa ka pa, hindi na ito angkop. Sino nang may hinahawakan? Sige, tama na yan. Medyo naiintindihan ko na ang kalagayan ng katawan mo. May lunas naman ito. Manonood lang ba ako rito na ganito ka? Tulungan kitang magpalit ng posisyon. Okay ba to? Mas gusto mo ba ang posisyong to? Sa totoo lang, ang kutson mo rito ay medyo malambot pala. Itutuloy mo ba ang paggamot o hindi? Pampainit na ehersisyo. Jirian mauhwa silingyi. Kumakalat ang lasot. CJ, Tapos na lahat. tumayo ka't subukang lumakad ng ilang hakbang. Tigilan mo iyang kalokohan, sa dalawang galaw mo lang yan. Ikaw. Nararamdaman ko na ang mga binti ko. Ano nang ginagawa mong nakatayo dyan? Bumangon ka at maglakad ka ng konti. Nakatayo ako. Talagang nakatayo na ako. Tutu, ako si Cheng Xiaoqi, hindi nagyayabang. Pero, ngayong gumaling na ang mga binti mo, di ba dapat tungo na tayo sa totoong layunin? Mahal, Anong layunin? ang tunay na layunin ay magkaroon ng anak. Ang tunay na usapan ay magkaroon ng anak. Hoy, magkaanak. Sige na, mahal. Binabalaan kita. Huwag kang magbalak ng kalokohan. Kung hindi ay... Aray, aray. Ay. Nakakapagod magbuntis. Ito ba ang ibig mong sabihin sa pagbubuntis? Ayon sa nakakatanda, pagbubuntis daw ay pakikipagtalikla. Kung ganyan ang pag-aanak, hindi ako maniniwala. Paano ba talaga magkaanak? Kailangan mo. Dapat mo. Tingnan mo to. Siraulo ka. Ikaw ang siraulo, hindi ikaw ang baliw. Lahat kayo baliw maliban sa lola mo. Walang puso. Nang away ka talaga. Kung alam ko lang na ganito, di kita tutulungan sa binti mo. Na, tunay nga siyang nagpagaling sa akin. Sino ba talaga siya? Ayon sa kachat ko, ang apo niya ang makakaligtas sa'yo.
Huwag maniwala sa mga kalokohang yan. Ang binti mo't laso na nakapasok. Kaya kong gamutin yan. Ang kanyang sakit, di ko kayang gamutin. Tanging makakaligtas sa kanya ay ang aking disipulo. Teka, siyang alagad ni Jushan Shengshu. Carlo, Anong ginagawa mo? huwag kang magalit. May itatanong ako sa'yo. Ayaw kong sumagot. 5 milyon. Sige mahal, sabihin mo na. Ano ang relasyon mo kay Jushan Shengshu? Jushan Shengshu. Ano iyon? Tatakba yan ng paang manok? Alam mo ba kung ano ang trabaho ng mentor mo? Wala ka bang mentor? Ang mentor ko. Yung pakuan na tinanim mo, ang sarap. May tira pa ba? Hoy, syempre naman. Ang klase ng pakuan na to, may espesyal na teknik ang mentor ko. Yan na ang huling pakuan ngayon. Sino sila? Mga Tio Bull, Tio Wolf, at Tio Tiger, mababait silang tumulong sa atin. Ang galing mo, mentor. Ang mentor ko ay magsasaka. Laging masarap ang ani niya. Ah, talaga? Siguro nga. Ano ba iniisip ko? Paano nangyari to? Shoo, Carlo, handa na ang hapunan. Naku po. Aya. Nakalimutan kong nandito pa ka. Magkakababi na kayo. Lola, nagsama na kami sa kama. Ang galing ng manugang kong babae. Lola, wala naman kaming ginawa. Paano mo nasabing walang nangyari? Ngayong nakadamit ka na. Ikakaila mo pa? Huwag kang magsalita ng kung ano. Bastos, bastos, bastos. Tigilan mo ang gawa-gawa. Sige, di mo aminin. E di ulitin natin. Lola, paalisin mo nga siya dito. She, nakatayo ka na pala? Lola, inalagaan ko siya. Ang sakit ni She, gumaling na ba? Yitset, hindi pa lubusan. Kailangan pa ng isang treatment mamayang Isa pang treatment, tapos gagaling na siya ng tuluyan. Ang mga binti lang ang magagamot. May natitirang lason pa sa katawan niya. Mahirap alisin ang lason na iyon. Ah, ganun ba? Yung sinabi ng kaibigan ko online, na kay Xiaoqi lang maliligtas si Aye. Ibig sabihin ba mga binti lang maliligtas? Gaya ng inaasahan ko, ang lason na to ay kayang gamutin ng apprentice ni Jushan Shengshu. Yitset, ano ng problema ninyo? Naiisip ko lang, Xiaoqi, ang galing-galing mo talaga. Xiaoqi, salamat. Walang anuman, Lola. Huwag kayong mag-alala, makakahanap ako ng paraan para gamutin ang asawa ko. President Q, nahanap ko na ang apprentice ni Jushan Shengshu. Ano? Totoo ito. Kakabalita ko lang, ngayong gabi, ang apprentice ni Jushan Shengshu ay dadalo sa auction sa Jingdu. Ang mananalo ng pinakamahalaga na bagay sa auction ay makakakuha ng pagkakataon na siya mismo ang magliligtas. Tutulong ang apprentice ni Jushan Shengshu. Ito ang imbitasyon. Kaya, nangangahulugan bang may pag-asa na gumaling si Shu? Pero, Ihanda na ang sasakyan. Diretso na ako sa pagdiriwang. CJ, pero Shu, kapag nakilala ang apprentice ni Jushan Shengshu, paano si Xiaoqi? pag-usapan natin yan kapag dumating ang panahon. Matagal na akong nakaratay sa karamdaman at ang mga dayuhang interes ay nagmamatsyag sa atin ng husto. Kailangan kong gumaling ng mabilis. Lola, ano ba ang tungkol sa auction na ito? Ito'y pagtitipon kung saan sinusuri ang mga antik at binibidahan ang mga lumang kayamanan. Maraming magagandang bagay at masarap na pagkain. Mukhang masaya talaga. Lola, gusto ko ring sumama. CJ. Kung ganon, Shu, isama mo si Xiaoqi at samantalahin mong ayusan siya. Mag-ayos? Naku, Kung makikilala ko talaga, ang apprentice ni Jushan Shengshu mayon, at pakasalan siya, maliligtas ang buhay ko. Pero kasal na ako kay Cheng Xiaoqi. Kalimutan mo na. Maiintindihan ko yan sa tamang panahon. mahal. Mahal. Mukha ba akong maganda? Ang ganda-ganda mo talaga. Ano nang sinabi mo? Ha? Ah, wala lang.
Tara na. CJ, ano pang hinihintay mo? Tara na. Nako. Hindi ko alam. Pag-alis ni Xiaoqi sa bundok, iniisip ko kung kamusta na siya. Sa totoo lang, hindi ako mapakali sa pag-aalala. Tatawagan ko si Chengzi sa video call. I-switch ang camera, ibaba ang tawag. Master, nasa Yuncheng na ako, pero may auction mamayang gabi. May ilalabas na bihirang kayamanan. Kailangan kong tingnan. Pagkatapos, hahanapin ko si Xiaoqi. Sige, maganda yan. Huwag mong kalimutan. Oo, huwag kang mag-alala. Si Yaoli, narinig mo ba? Gumaling na ang mga binti ni Gushe. Nagpakasal pa siya. Chismis lang yan. Hindi nagagaling ang kanyang mga binti, imposibleng gumaling siya. Sana chismis lang talaga. Kung hindi, yung pagpapawalang bisa ng kasunduan noon. Malaking kawalan sana yun para sa'yo. Nandito na si President Gyu. Si Yaoli, nakita mo ba yon? Gumaling na talaga ang binti ni Ginoong She. Yung babaeng katabi niya, hindi ba asawa niya yon? Imposible. Naku, hindi nagsinungaling pala si Lola. Ang daming masasarap na pagkain dito. Mahal, gusto mo tikman to? Kuya Siye. Kuya Siye, ang tagal mo namin hindi nakita. Gumaling na ang binti mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Umalis ka sa daan. Anong ginagawa mo? Bakit mo itinulak si Xiaoli? Ano bang ginagawa ko? Asawa ko ito. Yakap siya ng yakap sa asawa ko. Bakit hindi ko siya itulak? Kuya Siye, ang taray ng asawa mo. Kasalanan ko rin. Hindi ko alam kung saan. Ang limitasyon natin. Akala ko, pwede pa tayong magkatulad ng dati. Kuya She, ang sungit mo na ngayon. Akala ko talaga, maibabalik pa natin ang dati. Kung alam mong wala ng hangganan, matuto kang lumayo. Huwag kang lalampas. Presidente Gu, ano ibig sabihin niya? Kahit naiwan ka ni Xiaoli, sa kasunduan, hindi mo kailangang magpakasal. Sa isang taong walang kwenta, sino walang kwenta ang tinutukoy mo? Ikaw ang pinag-uusapan ko. Nangahas kang paluin ako. Nangahas ka bang hampasin ako? Sinabi ng senior ko, ang mga tulad mong may maruming bibig, talagang kailangan matuto ng leksyon, kaya sa susunod, magdalawang isip ka na bago magsalita ng katarantaduhan. Gusto mo ring subukan ako, tangang baboy ka. Siye, pare. Ang bastos niya. Ang pamilya Go ay laging nagpahalaga sa asal. Paano mo nagawa pakasalan ang katulad niya? Ayon sa tuntunin ng pamilya Gyu, huwag manakit ng tao, pero ang pambubugbog sa aso ay pinapayagan. Sino ang tinatawag mong aso? Sino man sumagot, siya yun, putang ina. Siye, pare. Plastic na ahas ka, magsasalita ka pa? Bubugbugin kita, bubugbugin kita. Saktan mo siya. Tapos na ang pagbugbog sa kanya. Pagkatapos niyong manakit sa kanila, di niyo na ako masasaktan ulit. Ano raw? Wala, sabi ko magaling ka, kain muna tayo bago lahat. CJ, tara na. Xiaoli, okay ka lang ba? Hintayin mo lang. Xiaoli, magsisimula na ang auction. Punta muna tayo sa auction. Tungkol sa taong iyon. Aalamin natin sa kanya mamaya. Mga panarangal na bisita, maligayang pagdating sa event ngayong gabi. Ang tema ng auction na ito, pagtatasa ng mga antigo. May 12 kayamanan dito, mahirap malaman ang tunay sa peke. Ang starting bid ng bawat item ay 100 milyon. Ang sino mang makakuha ng pinakamahalagang kayamanan ay magkakaroon ng pagkakataong makatanggap ng treatment Mula sa estudyante ni Jushan Shengshu. Sa 12 hirap kilalanin, paano natin mapipili ang pinakamahalaga? Kailangan nating mahanap ito. Balita ko si Juchen, Shengshu na estudyante, ay mas magaling pa sa kanya mismo. Bihirang bihasa sa medisina, kaya daw buhayin ng patay.
Huwag kalimutan, ang kasama kong si ay Deputy Director ng Tianquan Appraisal Pavilion. MS, Jam. Gagawin ko ang lahat. Hoy, mahal, paano tayo magbibid dito? Kaya sa swerte. Paano kung hindi ka manalo sa subasta? Kaya dapat tayaan mo lahat. Tayaan ang lahat. Simulan na natin ang subasta para sa unang item ng gabi, Luoxia Guo Painting. Ang panimulang taya ay 100 milyon. Ang bawat dagdag ay dapat hindi bababa sa 10 milyon. Luoxia Gu Painting, ginawa ni Tangbohu noong Ming Dynasty. Kung tunay ito, hindi matatantiang halaga nito. Tingnan mo ang mga dakilang bundok, umaagos na tubig at mga pavilyon. Sinag ng takip silim sa tanawi, nakakagulat talaga. Tunay ang larawang ito. 120 milyon. Sinta, may espesyal ba sa mga items na ito? Paano mo malalaman kung alin ang pinakamahalaga? Kapag mas luma, gawa ng sikat na artist. Lalo na kung sa royal. O mas luma pa, kumpletong antigo. Mas mataas halaga. Gets ko, Sinta. Lahat ay may espiritu, pinakamataas na karangalan. Nahuhulaan ng matalas na mata ang peke at tubo. Puno ng swerte at enerhiya ang painting na ito. Walang katumbas na kayamanan. 2 bilyon. May magtataas pa ba? 2 bilyon, una. Pangalawa. 2 bilyon, pangatlo. Nabenta, probinsyana pa rin ang probinsyana, naniniwala sa lahat ng sabihin, nagtaya pa ng 2 bilyon. Tama. Probinsyana, may pera ka ba talaga? Wala ako. Pero meron asawa ko. Bakit ang yabang mo? Akala mo tatayo si President ko para sa... Tumahimik ka, asawa ko siya. Kanino ka nagpapasika? Hindi naman sinasadya ni Xiao Yunyun. Siye, huwag kang magalit, ha? Hindi naman galit ang asawa ko. Ipinagtatanggol lang niya ako. Di ba, mahal? Master Shangquan. Totoo ba ang arteng ito? Sa unang tingin, ang papel ng painting ay parang napakabago. Di tugma sa panahon ng likha. Akala ko peke ito. Nang tatanggapin ko na, nakita ko, may 2 selyo sa ilalim. Selyo ni Kangzi at Chenlong. Parehong may-ari nito. Mali pala ako. Original ito. Halaga nito lagpas 2 bilyon. Ano? Di ba? Sabi ko sa'yo sulit ito. Nako, napanisod na naman siya. Di ako naniniwalang, swertehin ka ulit. Susunod, pangalawang item sa auction, Sankay Lady Figurine. Simula sa 100 milyon, dagdagan ng hindi bababasa, 10 milyon. Natatangi ang disenyo ng Sankay Lake. Makinis at makinang na glaze, walang bahid ng dumi, matingkad ang mga kulay. Mula sa panahon ng Tenbao, ang halaga ay di masukat. Kung 30 min artwork ang auction, sa 12 items, aabutin tayo ng hating gabi. Mukhang ganun nga. Di pwede. Kailangan gamutin binti mo bago 9 oras 30 minuto. Mukhang, dapat tayo ang magbid sa pinakamahalagang item. Tapos magpagamot na tayo. Bago bumalik para kay apprentice ng Dr. Mila. Alam mo ba kung saan? Ang pinakamahal? Wala akong alam. Bakit ka nagkakalat? Ikaw ang nagkakalat dito. Ang kalat ng sinasabi mo. Hoy, bakit ka sumisigaw? Kung magaling ka, hanapin mo ang pinakamahal. Kaya ko yan. Di gawin mo. Kapag hindi mo nakita, luluhod ka sa akin ng 1-0 beses. Kapag nakita ko, ikaw ang luluhod ng 100 beses. Takot ka na? Anong takot? Kung makakita ka, luluhod ako ng 200 beses. Kasundo. Pangako yan. Miss Host, pwede ba direktang mag-bid sa pinakamahal na item? Pwede, pero isang pagpipilian lang ang meron ka. Kapag mali ang napili, hindi ka na pwede pumili ng iba. May diwa ang lahat, mawawala ang ilusyon. Banal na mata, buhayin. Ang pinakamahalagang bagay ay nasa loob ng ulo ng leon. Naku, si Cheng Xiaoqi, sa lahat ng kayamanan dito, ang pinakawalang halaga ay ang ulo ng batong leon. Mukhang bago, ang batong leon na ito. Hindi yata totoong antigo. Maniwala kayo o hindi, pera niyo naman to. Mahal, pagkatiwalaan mo ako, hindi kita bibigyan. Kuya Siye, pwede pang pagtakpan kung wala palang laman ng pagsisilip nila. Kawawang kawawa ang pamilya Go. Sigurado ka ba talaga? 10%. 10%, wala ka talagang alam sa pinapasok mo.
Hindi ko alam yan. Pero mamaya, ikaw ang luluhod sa akin. Ikaw. Tama na yan, pinili ito ni Xiaoqi. Kahit maliit ang tsansa. Maniniwala ako sa kanya. 10 bilyon. Presidente Go. Kuya Siye. Binibining Jaya, gusto lang ni Presidente Gi pabigyan ang asawa niya. Masaya siyang gumastos, kahit gaano kalaki. Kaya huwag kayong manghimasok sa relasyon nila. Pera niya naman yan, marami pa siyang pera. May gusto pa bang magtaas? 10 bilyon, una. 10 bilyon, pangalawa. 10 bilyon. Sold. Master Shangquan, ano ba ang kwento ng batong leon na yon? Ang ulo ng leon na ito, modernong likha lang ito, bagong-bago. Cheng Xiaoqi, maghanda kang lumuhod sa akin. Hindi naman niya talaga akalain na ordinaryong ulo ng leon lang to. Meron ba talagang lihim na nakakabit dito? Ngayong araw, ipapakita ko ang isang himala. Ano, ang Imperial Jade Seal? Ang Imperial Jade Seal na nawala ng 1,000 taon. Ito'y nasa loob ng Lion's Head Meatball, hindi ka panipaniwala. Walang makakapantay dito sa mundo. Impossible. 200 ulo nito. Sige, bahala ka. Paano mo ito natagpuan? Nandaya ka. Hindi ako naniniwala. Manali ka o huwag. Gagawin mo ba o hindi? Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi ako luluhod sa'yo. Tatakas ka. Huwag kang gagalaw. Maligayang bati, Director Go. Ang halaga ng Imperial Jade Seal. Walang anti-gong kaya makapantay dito. Maagang matatapos ang auction. Ayon sa usapan, ang estudyante ni Ju Chen Shengshu darating sa ballroom ng alas 10. Sa oras na iyon, diretsuhin mo na lang. Teka. Alas 10? Anong oras na? 9:30. Oras na ng panggagamot sa binti mo. Halika, unahin na natin yan. Pero ang estudyante ni Jushan Shengshu. Halika, mas importante ang binti. Tara na. Kakaiba. Mula nang pumasok ako sa ballroom, ramdam ko ang mahinang aura ng token ng aking junior sister. Lalong tumitindi ngayon. Baka naman, na ang junior sister ko, nasa ballroom din? Siya nga ba ang aking batang junior? Matagal na akong hindi nakakita ng junior kong iyon, wala akong alam sa itsura niya ngayon. Oo nga pala, nandito pa ang larawang ibinigay ng master. Nasa na kaya? Paano ko siya matutukoy ngayon? Tama na, sundan ko na lang siya at diretsohin. Bakit walang laman ang pataka ko? Manok ba yang inaberda mo? Ang dali namang to. Phoenix sa bundok yan. Paglaki ko, babalik ako para kunin yun. Hoy Junior. Sino ka ba? Ako si Senior, naalala mo? Ang tagal na ng huli nating pagkikita. Ang taas mo na. Master. Senior. Teka, alagad ka ni Ju Chen Shengshu. Tama ka. Ay nako, senior pala. Ang tagal-tagal na. Hindi kita nakilala agad. Ganoon din ako. Dahil lang sa pitakang, tuko na tanto. Pataka ni Cheng Xiaoqi to. Si Cheng Xiaoqi pala ay alagad rin ni Ju Chen Shengshu. Junior, kung may sasabihin ka, dito na tayo sa bulwagan. Ang susunod ay ang pangunahing okasyon ngayong gabi. Pagpugayan natin ang alagad ni Ju Chen Shengshu, si Ginoong Xia Chengs. Ang estudyante ni Jushan Shengshu, lalaki siya. Teka, kahit mailigtas niya si Emergyu, hindi tatanggapin ni Emergyu. Kaya, sino ang bumili ng pinakamahal na item sa subasta? Si Go Siye, si Mr. Go. Pero bigla siyang may nangyari at umalis ng maaga. Nandito ang kanyang assistant. Nasaan si Assistant Wang? CJ, tapos na ang huling sesyon ng treatment. Ayon, tapos na tayo.
Ngayon, tumayo ka at tumalo ng ilang beses. Alamin mo ang pakiramdam. Tumalo ng ilang beses. Ang binti ko. Gumaling na talaga ang binti ko. Kahanga-hanga, di ba? Enryu, may masamang nangyari. Anong nangyari? Ang estudyante ni Jushan Shengshu, siya. Peking siya. Hindi naman gaanong peke, pero lalaki siya. Lalaki. Naisip, kung hindi mo masyadong pinapansin ang kasarian at handang pumunta sa ibang bansa para pakasalan siya at kumuha ng certificate, dapat mahigpit sa kasarian. Tama, tama. Kaya, makikipagkita ka pa ba sa kanya? Hindi na, ayoko nang makipagkita. Sino pa ba ang balak mong pakasalan at magkaroon ng certificate? Sa totoo lang, Ano naman yun? huwag na. Jushan Shengshu. Gusto niyang mapakasal ako sa lalaki. Nagbibiro lang siguro siya. Wala yun. Hoy, maliit na ta. Bakit ka nahihiyang magsalita? Sige na, sabi ko na sa'yo. Huwag kang maniwala sa katarantaduhang Jushan Shengshu o diyang mga kalokohan niyang iyan. Ako lang. Ang makakapagpagaling sa... Lola, pasok na ako sa opisina. CJ, paalam. Mula nang ikasal si Xiaoqi, nag-iba ang ugali ni Eye. Mas naging masaya na siya. Si Xiaoqi, ang swerte ng pamilya natin. Xiaoqi, anong problema mo? Xiaoqi, buntis ka na ba? Buntis? Honey. Oras na para matulog na tayo. Posible talaga yan, ginagawa natin, sa gabi-gabi. Kaya nga pala, buntis ka siguro. Talaga? Nasaan ang ganti ko? Sige, kahit ano gusto, kunin mo lahat ng gusto mo, ina. Sabay tayong pupunta mamaya. Pumunta ka kay She. Ibalita mo kay She. Papuntahin mo si She para dalhin ka sa ospital. Magpatingin ka sa ospital. Kain. Dagdagan mo pa. Sige na, sige na. Tama na po, Lola. Junior, narito ang aking personal na numero. Kapag may problema ka, tumawag ka lang sa akin. Agad akong darating. Sa estado kong ito, hindi ako maniniwalang di ko kaya si Gusiye. Siye, pre. Siye. Anong ginagawa mo rito?
Siye, bakit ka nandito? Nabalitaan kong bumalik ka na sa opisina. Nagluto ako ng sopas para tumulong sa paggaling mo. Di mo kailangang gawin yan. Guardia, samahan niyo palabas si Miss Jiang. Siye, huwag kang ganyan. Alam kong galit ka pa sa akin. Pero noon kasi, pinilit ako ng mga magulang ko na iurong ang kasal. Hindi ko naman gusto yun. Wala nang saysay pag-usapan to ngayon. May asawa na ako. Pero hindi siya ang makakapagligtas ng buhay mo. Anong ibig sabihin niya? Sa totoo lang, ako, Mahal, buntis ako. buntis. Sa kabaliwan mong yan. Mabubuwalan ka at mawawalan ng sanggot. Mali yata ang oras ng pagdating ko. Kung alam kong darating siya, hindi sana ako dumalaw. Umalis ka na. Bakit nandito rin siya? Nakakainis. Lola, ano tong balita na buntis si Xiaoqi? Buong umaga si Xiaoqi, nagsusuka ng tuyo. Sigurado ako, buntis na talaga siya. Samahan mo siya sa ospital, para magpa-check up. Lola, wala talaga kaming relasyon. Siya lang ay. Ano na naman? Hindi mo kaya ang responsibilidad. Bakit hindi ko ito magawa? Problem niya yon. Ang sinabi ni Xiaoqi na hook up ay yakap lang talaga sa akin at paggulong sa kama. Bakit hindi mo samantalahin? Hindi na unawaan ni Xiaoqi. Hindi mo rin ba naiintindihan? Nasayang lang ang pag-asa ni Lola. Lola, malubha akong nalason hanggat hindi ako sigurado. Kung makakaligtas ako, hindi ko pa iniisip mag-anak. Sinabi ko na sa iyo, kaya kong lunasan ang lason mo. Kuya Siye. Sa totoo lang, ako ay alagad ni Ju Chen Sheng. Ano? Alagad ka ni Jushan Shengshu. Nagbibiro ka ba? Ilang taon ko nang kakilala ang Jiang family. Hindi ko nalaman na may ganyan kang pinagmulan. Saka, hindi ba lalaki dapat ang alagad ni Jushan Shengshu? Senior brother ko iyon. Madam Jiang, ang nangyari noon, mali talaga ang Jiang family. Pero tungkol dito, wala akong dahilan para magsinungaling. At ngayon ko lang nalaman na ako pala ang itinadhana para iligtas si Kuya Siye. Kung hindi ka naniniwala, pwedeng tawagin ko ang senior brother ko ngayon din para patotohanan ako. Di ko inakalang pagbaba ng bundok. Makikilala ko ang junior sister ko. Ano raw sabi ng dalagita? Sabi raw, pagkababa ng bundok, nasasanay na raw siya. Maayos naman ang buhay. Sinabi rin kapag stable na, at nakapag-ipon na. Isasama raw ang master para mag-enjoy. Sigurado kang ganyan ang sinabi? Oo, tama ka. Hindi pwede yun, itong maliit na batang ito. Ang laman ng isip ay pagkain at inumin. Ang pinakamabuting nagawa niya ay pag-ipon para sa gamot ko. Kailan ba niya sinabi na gustong maglibre sa magandang lugar? Sigurado ka bang tama ang tao? Imposible. Nakilala ko agad ang pataka niya. Hoy, Xiaoqi, kung bigla siyang magpakamature, ibig sabihin may problema. Sa pamilya ko, hindi ko to palalampasin. Kailangan ko siyang bisitahin. Hoy, guro. Tawag ng bunsong kapatid. Hoy, bunso. Kuya, nasa Go Corporation ako. May problema ako. Pwede ka bang pumunta? Sige, pupunta na ako. Guro, ate, parang, may problema talaga siya. Titingnan ko to. Sasama ako, guro. Sige. Dating ni Kuya sa kalahating oras. TK, ang lakas ng loob mong sabihin. Kahit tunay ka, alaga ni Jushan Shengshu. Ano naman? Ako ang makakaligtas kay Siye. Sa tingin mo ba? Si Kuya Siye, pipili ng walang kwentang tulad mo. O ako ang pipiliin?
Kuya Siye. Kinurot niya ako. Di lang kukurutin kita. Sasagasaan pa kita. Maliit na aso. Kuya Siye, tinawag akong aso, at gustong sagasaan. Ang bastos. Bastos ka. Kuya, dito ka. Oo, nasa opisina ng CEO, dulo ng ika-6 na palapag. Lola, Kuya Siye. Nasa baba na si Kuya. Aakyat na yan. Sandali lang. Kayo dalawa, anong ginagawa ninyo dito? Ako ang lolo sa tuhod ni Boss Go ninyo. Kailangan kong kausapin siya. Lolo sa tuhod. Tigilan nyo na yan. Alam nyo ba kung sino si Boss Go? Imposible. May lolo sa tuhod siyang tulad mo. Kung ayaw ninyong maniwala, tawagan ninyo siya. Alam nyo ba kung gaano kabusi? Si Boss Go, sa tingin nyo sasagot siya. Sa hamak na pulubing tulad mo. Hayan na naman. Umalis kayo dito, ikaw din. Seryoso? Seryoso talaga? Kahit mga gwardiya, sa grupo Go sunod Sonja rin sa makapangyarihan, paano kaya nila tratuhin si Xiaoqi? Hoy, hamak na pulubi, bakit nandito ka pa? Shifu ko ang tinatawag mong pulubi? Ikaw ang tunay na pulubi dito. Alam mo? Master, alis na tayo. Bilasan natin. Ayaw nating maghintay ng matagal si Xiaoqi. Sabi ng junior sister, nasa opisina ng CEO siya. Dapat doon sa bandang iyon. Sige, nakuha na. Dumating na ang senior brother ko. Ate, Kuya, dumating ka rin. ako pa lang ang dumating. Kasama ko si Master. Si Master. Nasaan siya? Hindi kasi si Master. Ang Master. Sige, tatawagan ko na lang siya. Kuya. Huwag muna nating isipin si Master. Pag-usapan natin yan mamaya. Ngayon kasi, kailangan mong patunayan na ako'y disciple. Siya na namang yun. Bakit palagi kong napagkakamalan na parang kakilala siya? Patunayan ng ano? Na ako'y junior sister mo, disciple ni Ju Chen Shengshu. Kailangan pa bang patunayan yan? Halata namang oo. Ano? Kuya Siye. Pasensya na. Hoy, anak. Yung guard na na-freeze kanina, akala magnanakaw tayo. Nasa presinto ako ngayon. Pag naayos mo na kay Xiaoqi, samahan mo siyang pumunta rito para maipaliwanag natin. Sige, Master. Ate. May konting problema si Master. Hanapin muna natin siya. Pasensya na. Hindi. Huwag. Ikaw muna. Ikaw, hoy. Hoy, hindi ko akalain na si Jayang Roli ay pala alagad ng maalamat na Jushan Shengshu. Kung ganun, siya na lang ang makakaligtas sa'yo. Pero, ikaw at si Xiaoqi ay kasal na. Kasalanan ng lola ko ito. Lola ko ang may kasalanan sa pagmamadaling magkaroon ng tagapagmana ang angka. Lola, ano bang kasalan? Anong pagliligtas ang sinasabi mo? Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Kami. Ito ay gamot na panlunas sa kamatayan. Makapagpapatagal ito ng iyong buhay ng 1 taon pa. Kung gusto mo pang mabuhay pagkalipas ng taon, pakasalan mo ang aking alagad. Wala yon, umuwi na tayo. Lola. Uwi na ako. Dito nga. Kuya, ano ba talagang nagawang mali ni Master? Hindi ba't para lang iligtas kayo? Nakompromiso niya ang guard sa gusali ng Go Corporation dahil sa inyo. Maya-maya, kailangan mong tulungan si Master magpaliwanag. Tara na. Hoy, kuya, naalala ko bigla, ang tagal na pala, nang huli kong tawagan si Master, natatakot. Ako baka magalit siya sa akin. Master, hello.
Nasa pasukan na po kami. Opo, papasok na kami. Hindi na, nandito na kami. Master. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Maayos kausap ang pulis. Nagpaliwanag lang ako, at sinabihan ng konti. Pagkatapos pinalabas na ako. Buti naman at ayos ka. Nakita mo na ba ang junior mo? Ayos ba siya? Okay lang siya, si junior mo ay. Sige na, kalimutan na natin yan. Walang konsensya ang batang yun. Naglaro na naman yata mag-isa yun. E di sige. Dahil ligtas naman ang junior mo, babalik na ako sa bundok. Para mag King of Glory, di pa ako nakakaakyat. Ng rank sa season na to, ha ha ha. Nako, muntik na akong mahuli. Yun pala si Ju Chen Shengsho. Ngayong wala na si Ju Chen Shengsho at estudyante niya. Walang makakapagbunyag ng tunay kong pagkatao. Gu Siye. Sa akin ka lang mapapasa. She, ano ba ang balak mo? Si Jiang Ruli, estudyante ni Jushan Shengshu yan. Kailangan mong pakasalan siya kung gusto mong mabuhay. Pero ibig sabihin nito, kailangan mong iwan si Xiaoqi. Lola, pakitang tao lang naman ang relasyon namin ni Xiaoqi. Basta bigyan ko lang siya ng pera. Papayag yan. Tama ka nga, pero gusto ko talaga si Xiaoqi bilang tao. Kailan mo balak sabihin sa kanya tungkol sa paghihiwalay? Maaga na ang gabi ngayon. Bukas na lang natin gawin. Hindi na kailangang maghintay pa. Hindi ako sang-ayon. Ayaw kong magdiborsyo. Xiaoqi. Nako, Gushe, ang lala mo talaga. Napakabastos, wala kang konsensya. Kahit pera lang ang pakay ko sa pagpapakasal. Hindi naman ako nakakuha ng malaking halaga. At saka, ako ang nag-ayos ng binti mo. Masama bang humingi ng konting kapalit? Hindi ko sinabing may mali. Pero sabi ni Jushan Shengshu, kailangan kong pakasalan ang kanyang estudyante o mamamatay ako. Sinabi ko na sa'yo, kaya kong gamutin ang binti mo. Pero diborsyo. Hindi pwede. Xiaoqi. Sa totoo lang, ang paghihiwalay niyo ni She ay magdadala sa'yo ng benepisyo. Kung maghihiwalay kayo, makukuha mo ang kalahati ng ari-arian ng pamilya. Seryoso. Magkano ang kalahati ng ari-arian nila? Malaki ba iyon? Napakalaking halaga. $9 bilyong. $9 bilyon. Sige, Lola, magdiborsyo na tayo ngayon dito. Shengshu, iwanan mo na ako. Ang saya-saya mo naman dyan, ha? Sa ganyang ugali mo. Huwag mo nang sabihin hindi pera ang dahilan. Pera lang ang habol ko. Ano naman? Ikaw. Bukod sa masama ang ugali mo at pilay ang binti, isang malaking gago ka pa. Bukod sa konting pera mo. May maganda ka bang katangian? Diretso magsalita ang manugang kong babae. Sa totoo lang, Tara na. Maghihiwalay na tayo ngayon dito. Ito na ang ika-23 mo, aplikasyon para makipaghiwalay na tinanggihan. Gusto mo pa bang mag-apply ng mag-apply? Ano naman? Ano namang dahilan ng pagtanggi ngayon? Yung dahilang sinugmit mo para makipaghiwalay, 4 na salita lang, ayaw ko ng Hindi lang 78% ang pagkakatulad ng mga nakasulat mo. Halatang wala kang effort sa paghihiwalay. Ano bang dapat naming gawin para makipaghiwalay? Una, gumawa ng 10,000 salita, pagsusuri sa problema ng pagsasama ninyo. Pangalawa, 10,000 salitang pagsusuri sa ugali. Panghuli, 10,000 salita. Pagbabalik tanaw sa pinakamasasayang alaala, dapat mas mababa sa 0.01% ang pagkakatulad ng lahat ng dokumento para pumasa. Imposible naman yan. Kaya nga, masaya na pamilya ang solusyon sa lahat. Kayo, kung 23 beses nang tinanggihan ang aplikasyon, para kayong itinadhana para sa isa't isa. Tama na. Makikipaghiwalay. Talaga ako. Sino nga ba ang nakasiguro ng mga pwesto sa diborsyo? Sino talaga ang nakakuha ng slot para sa paghihiwalay?
Ang dahilan ng inyong pagsasampa ng diborsyo ngayong pagkakataon ay 30,000 salita kabuuan. 0.001% lang ang plagiarism rate. Nakapasa na kayo sa paunang pagsusuri. Ang galing mo talaga. Kung ako ang susulat ng 30,000 salita, sa oras na malibing ka na, di ako makakasulat ng kahit 300. Sunod, magsagawa kayo ng pagsusulit. 1 oras ang ibibigay sa inyong dalawa para sagutin ang 5,000 na tanong na ito. Ano nang nangyayari? Sige na. Nandito ako para magpa-annul, hindi para mag-entrance exam. Ang pag-aasawa at exams ay parang magkapareho. Parehong mahalagang hakbang sa buhay. Kailangan mong pumasa sa pagsubok. Pakisilip naman ang sagot. Pasensya na, kayong dalawa, dahil hindi kayo gumamit ng 0.5 na milimetro na pen. Invalid ang mga sagot nyo. Ano? Sa City Hall, bumalik na lang kayo sa susunod. Guse. Yung annulment na to, itutuloy pa ba natin o hindi? Siguro. Dapat natin. Hi. Guse. Kuya Siye, Hindi totoo. Saan ka nang galing? ang pinanggalingan ko ay walang saysay. Ang mahalaga, malubha ang lason sa katawan ni Kuya Siye. Ako lang ang makakapagligtas sa kanya. Nabibiro ka ba? Marunong kang maglunas ng lason. Doktor ka ba? Alam mo ba, estudyante ako ni Ju Chen Sheng. Ayon sa aking guro, ang lason kay Kuya Siye ay mapapagaling lang kung pakakasalan niya ako. Kung hindi, siguradong mamamatay siya. Pakakasal ang lunas sa kanya? Hindi ka kaya taga-kagawaran ng kasal? Maniwala ka man o hindi, Kuya Siye, madali na ang sitwasyon. Isasama ko muna siya. Hoy, Gushe. She, anong nangyari dito? Malubha ang kalagayan ni Gushe. Tingnan ko siya. Umusog ka. Ginang, si Chen Xiaoqi, ang pumatay kay Siye. Dumaan ako sa kagawaran ng kasal, at nakita kong kausap ni Chen Xiaoqi, si Kuya Siye, tapos bigla siyang nagdugo. Hindi ko ginawa yon. Lola, maniwala po kayo sa akin. Lola, pakiusap magtiwala ka sa akin. Siyempre naman tiwala ako sa'yo. Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Bakit kita pagtitiwalaan? Ale, huwag mong kalimutan. Ngayon, ako lang ang tanging makakapagligtas kay Siye. Lola, sabi niya, mabubuhay lang si Gushe kapag napakasal sa kanya. Totoo ba iyon? Totoo nga. Ano? Pero, ang labo naman niya, paano naman siya? Siya, ang himalang doktor. Siya ang pinakarespetad doktor dito. Kapag sinabi niya, hindi natin yon pwedeng baliwalain. Chen Xiaoqi, naniniwala ka na ba sa akin? Ako lang ang makakapagligtas kay Siye, at ikaw. Chen Xiaoqi ay isang piraso lamang para sa pamilyang Go. Ang pagkalaso ni Gushe, halos naagapan ko na. Bakit may sintomas pa rin siya? Hindi, kailangan kong bumalik at tanungin ang matanda. Nagpalusot ang babae sa kanyang daanan. Tatay, Xiaoqi, bakit ka bumalik? mahaba ang kwento. Tatay, tulungan mo naman akong suriin ang pagkalaso ni Gushe. Paano ba talaga ito gagamutin? Ang lunas, hindi ba't pakasal sa'yo lang? Bakit hindi pa siya gumagaling? Ano? Hala, delikado ito. Nagbago na ang lahat. Anong nangyari? Noong una, nakatakda raw na may malaking kapahamakang darating sa'yo. Tanging pakakasal kay Gosie ang makakapagligtas sa'yo, pero hindi ko inakala na ang paglutas nito ay sa pamamagitan ng pag-ako niya sa kapalaran mo. Siya ang napalit sakit. Lolo, sinasabi mo ba? Tama ang hinala mo. Mamamatay siya para sa'yo. Mawawala siya sa'yo. Impossible. Guro, meron kayong paraan para iligtas siya, di ba? Ang siyam na bituin ay nakaayon.
nagbibigay ng kapangyarihan. Ang masamang kapalaran mo ay may solusyon pa. Ngunit, may kumakalaban sa atin. Nahadlang sa ating mga hakbang. May kalaban tayo. Si Jayang Ruoli kaya? Ano man ang mangyari, sasama na ako sa'yo. Tingnan natin, ang lagay ni Gosie. CJ. Hi, Gusei. Tungkol sa kasal na ito, magdidiwalay pa ba tayo o hindi? Sa ugali ni Gusei, hindi siguro tayo maghihiwalay. Imposible. Kailangan kong makaisip ng paraan. Kailangan kong pasimulan ang kanyang sakit. O baka, huwag na lang. Gusei. Ang maliit na insektong iyon, ibinigay iyan ni Xia Cheng sa akin. Basta't maalis natin ang insekto. Gigising si Gusei. Madam, huwag kayong mag-alala. Kuya Xie, gigising na siya. Pero alam mo, kung gusto mong gumaling siya ng tuluyan, kailangan pa rin niyang pakasalan ako. Gisingin muna natin si She. Kung hindi siya gigising, hindi kita patatawarin. Ang matandang bruha. Hinti ka lang. Ayos na ang lahat. Kuya Xie. Kuya Xie. Kuya Xie. Paano nangyari ito? Malinaw na sinabi ni Xia Chengs. Pagkatanggal ng nakalalasong insekto, ang taong nalasan ay dapat gising kaagad. Anong nangyayari dyan? Nagising na ba si Kuya She? Lola, sandali lang po. Nandyan pa ang matandang iyon, nag-aabang sa labas. Kung hindi ko gagalingin si Gusie, hindi niya ako palalampasin. Anong gagawin ko? Ah, tama, Xia Chengs. Senior, punta ka sa tahanan ng mga go, bilis. May mahalagang bagay akong sasabihin. May amoy ng dugo dito. Anong nangyari, bunso? Senior, yung insektong binigay mo noon, nagkamali ako, naiba to kay Gosie. Di mo ba sinabi na, hindi naman delikado, ang insektong yun. Okay lang basta't matanggal mo. Natanggal ko na nga. Bakit di pa rin nagigising si Gusie? Tingnan ko, huwag kang kabahan. Di dapat ganyan ang nangyayari. Teka, may mali dito. Hindi galing sa insekto ang lason niya. Iba ito, mas malagim na uri ng lason. Nakakatakot na lason. Ano ang gagawin natin ngayon? Sandali. Bakit parang nararamdaman ko ang presensya ng guro dito? Bundok Junrong, Hardin Shuiwen. Anak, yan ang nangyayari. Hoy, Dai. Tama. Yung bago, ni hindi nakilala si Gen Yu, asawa ng boss. Sa susunod na lang kita ayusin. Tara na. Ano ba yung kalat na yan? Chengs, nasa bahay ng Godin siya. Nandito rin si Kuya. Kailan pa siya nakarating sa Yonshe? Kanina pa siya dumating, bakit hindi mo siya nakita? Hindi, wala pa akong nakita. Kakaiba yan ah. Sabi ng kuya mo, nagkita na raw kayo. Nagpatulong ka pa sa kanya. Teka. Parang alam ko na kung anong problema niyang tarantado ngayon. Sige na.
Masyado lang pala akong nag-isip. Oy, pare. Huwag muna nating isipin yun. Tulungan mo ako. Paano gamutin ang lason kay Gusiye? Ako pa ang tatanungin mo kung paano gamutin. Huwag ka nang magpatawa, pare. Ikaw ang nagturo sa akin ng lahat ng alam ko, kung hindi mo nga masolusyonan. Paano pa ako? Huwag mong pakinggan kung ano mang kalokohan niya. Kuya, ako ang totoong kapatid. Huwag kang makinig sa kalokohan niya. Kuya, ako ang tunay na bunso mo rito. Hoy, hoy. Lolo, naiintindihan mo ba ang nangyayari? Ang inyong senior, pumunta sa auction event, bumalik at nagsabing nakasalubong ka niya. Pero ang totoo, ang nakasalubong niya, ay hindi ikaw, may isang tao, ang nagpapanggap na ikaw. Ang auction event na iyon. Para sa apprentice ni Ju Shansheng, di ba? Exact, Kaya, apprentice siya ni Ju Shansheng. tama yan. Kaya, ikaw si Ju Shansheng. Aba, Jayang Roli. Nangahas kang nakawin ang pitaka ko. Ginamit mo ito para magpanggap na ako, di ba? Sasampalin kita, sampalin. Pataka. Guro, mahal kong unang estudyante. Akala ko nga dati, hindi ka bulag. Pero sinabi kong gamitin ang larawan, para hanapin ang bunso mo. Mali pa rin ang napili mo, ikaw, Ang larawan. Si Shiba, o si Dio-chan. o si Rufa. Ano? Tingnan mo, guro, sa totoo lang, hindi mo ako dapat masisisi dito. Ang larawang ibinigay mo sa akin, mas mababa pa ang pagkakakilala dito kaysa Pataka. Mas madaling makilala ang Pataka. Pero, ikaw ba talaga ang aking bunsong kapatid? Narito si Shifu. Ako talaga to, walang daya. Ate, Kuya, ate. Kuya, kanina pa kita hinahanap. Mabutit nakita rin kita. ay hey. Eh, Hala, siya Chengs. Okay lang sana kung hindi mo ako nakilala. Pero mandaraya ka na pala? Sa halo-halong kakayahan mo sa medisina, akala mo makakapagligtas ka ng tao. ate. Hindi yan patas. Nagaling sa'yo. Pangloloko ba ang tinatawag mong ito? Tunay na hanap buhay. Ang tawag ko dito. Para sa karangalan ni Shifu. Tama na. Kayo, tigilan na ang away. Ngayon, ang pinakamahalaga ay ang imposter na ito. Sige. Mag-usap na kayong dalawa. May gagawin pa ako. Una na ako. Hoy! Hindi ka aalis? Bumalik ka riyan. Lola. Lola. Tulong. Papatayin ako ni Cheng Xiaoqi. Jayang Roli, bumalik ka dito. Lola, nabaliw na si Cheng Xiaoqi. Hindi lang ako papatayin. Gusto rin niyang saktan si Kuya Siyi. Lola, huwag ninyong pakinggan. Ang kalokohan ni Jayang Roli, siya ang unang nagkunwaring ako. Sa totoo lang, ako ang tunay na apprentice ni Ju Shansheng. Kaya, ito si Ju Shansheng. Ito ang panganay na estudyante ni Ju Shansheng. Kumusta, mga biyenan? Magandang araw po, Lola. Lola, huwag po kayong maniwala sa kasinungalingan niya. Tumahimik ka. Makatwiran naman. Hoy, bakit ka nagkakalat? Kapag nagtapon ka ng basura dito, mabubuwisan ka ng 50 piso. Kulang ang 50. Eh di gawin nating 5 bilyon. Ang pangangalaga sa kalikasan ay responsibilidad nating lahat. Xiaoqi, tamang pagdinig ba ito? Ikaw nga ba talaga ang apprentice ni Ju Shansheng? Lola, tama ang inyong narinig. Walang mali sa inyong pandinig. Sige na nga. May tao ba dyan? Pumarito kayo. Sampalin nyo itong palabuila sa angkan ng mga gu. Opo, Lola. Lola, huwag po kayong makinig. Si Cheng Xiaoqi ay isang malaking impostor. Paalam na po. Hanggang sa susunod na yugto. Magandang araw. Ano ang dapat kong tawag sa Kuya Ju ba o Kuya Lola? Hindi mo ba sinabi? Nakilala mo ang mentor ko dati. Siya nga, ginamit niya ang pangalan ng lolo ko para ipagawa ang kasunduan. Ikaw yung may baston. Tama, dynamic girl. Ha ha ha, grabe ka, ha ha ha. Ayos ah.
Bastonero, ang pogi mo talaga. Tulad ng sabi nila, mas astig pa kay Gufulan. Nako, huwag mo naman. Dynamic girl, mas maganda ka pa kay Zhao Jun. Mapapapula si Yuan sa'yo. Grabe na talaga. Dati, akala ko hindi ganito kasosyal ang mentor ko. Bakit parang, may nakalimutan? Ako, Talaga. hoy kuya, anong ginagawa mo dito? Ako, tutulong ako sa iba. Ako rin, tutulong ako. HMM. Ay nako. Gosiye. Tubig. Tubig. Mahal. Mahal. Tapos na ba? Tubig. Tubig. Siya ba ay? Ako na ang bahala. Mahal, tapos na ba? Uminom lang sana ako ng tubig. Gusto mo bang patayin ang asawa mo? Sige na, sige na. Sige na, bilis. Paumanhin, mahal. Nawala sa isip namin sa kakausap. Nakalimutan ka na talaga namin. Pero huwag kang mag-alala. Ang mentor kong, si Jushan Shengshu. Narito na siya. Sa kanyang piling, siguradong gagaling ang lason mo. Ngayong wala na ang mapanggulo. Oras na, para wakasan ang lahat ng ito. Pagpapagaling. Kapag naidara na niya ang lahat ng namoong dugo, gagaling na siyang lubos. Gushe, gushe, gushe. Matingkad ang dugo, hindi maganda ito. Bakit hindi pa? Nawawala ang krisis? Ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi dapat ito nangyayari. Ang pulang luwan ay kumikinang sa tadhana niya, kasama niya ang kaligayahang makalangit, nagkakaisa. Kuya na may tungkol, may paraan pa ba? Para mailigtas si She. May pag-asa, may pag-asa. Huwag mag-alala. Ang krisis sa pagitan ni Siye at Xiao Qi ay nalutas na. Ang problema, kakaunti na ang swerte at biyaya niya. At lalo pang naubos sa paglutas nito, hindi siya gagaling agad. Naaalala ko, kapag kulang sa swerte, kailangan gumawa ng mabuti at tumulong para dumami biyaya. Tatay, may magagawa ba ako para kay Gushe? Ang kanyang mabuting kapalaran ay nakadepende sa paggawa ng mabubuting gawa. Kailangan niyang tulungan ng mga nangangailangan para makapag-ipon ng kabutihang loob. Madali lang yan. Ang pamilyang Gu ay hindi kailanman maghihirap. Mayordomo, Hoy. Hindi. Masiglang babae, makinig ka, ang perang pang-abuloy. Dapat galing mismo kay Siye. Hindi pwedeng galing sa ating pamilyang pondo. Kung hindi, lalo pang masisira ang swerte ni Siye. ito. Ayos lang, ako na ang bahala kumita ng pera. Lolo, magkano ang kulang? 100 milyon. Nako, ang laki naman. Madam, may masamang balita. Nababaliw ang pamilyang Jiang. Anong ibig mong sabihin? Si Lolo Jiang, nagpaalaman na, ginamit daw ni Madam, ang kapangyarihan para manakit, at pilit pinatay ang apo niya. Kailangan nating magbigay ng paliwanag. Si Jayang Ruoli, parang kapit-tuko, na malagkit, hindi matanggal-tanggal. Siguro noong nakaraang buhay, may karmang kinakaharap ako sa kanya. Nakaraang buhay. Hoy! Xiao Qi, alam mo ba? Ikaw at si Jiang Rueli ay may pinagsamahan pala. Ako at siya, Ikaw at si Jiang Rueli, may koneksyon nga kayo. ako at siya. Seryoso, Reinkarnasyon ka ni Fa Sheng Xinjun. Sa nakaraan mong buhay, ninuno ka ng pamilya Jiang. Base sa reinkarnasyon, dapat tinatawag ka niyang Lola sa tuhod. grabe naman. Kung ganun nga, ibig sabihin ba may parte ako? Sa yaman ng pamilya Jayang. Sa teknikalidad. Oo, ganun nga. Madali pa, Lolo, Lola. Hintayin niyo lang ako dito. 100 milyon lang. Konti lang yan.
Lolo, hindi mo akalain kung gaano kalala si Cheng Xiaoqi. Kumuha siya ng kutsilyo at sinubukan akong patayin. Okay lang, Shaoli. Tapos na ang lahat. Nailabas na ba ang pahayag? Kailangan kong ipagtanggol si Shaoli at bigyan siya ng hustisya. Hindi na kailangan ng pahayag. Nandito na ang ninuno nyo sa personal. Paano ka nakapasok dito? Ako. Lolo, yung kandado sa pinto. Pero looban lang pala ang laman. Mukhang matibay pero walang kwenta. Nakapasok ka sa bahay ng iba nang walang palep. Tumawag ka ng pulis. Wala kang hiya. Ngayon lang ako nakakita ng taong walang pakundangan. Nagmamalakit ng abuso sa kapangyarihan. Ganoon din ang pakiramdam ko sa'yo. Ikaw at ang apong babae mo. Kayong... Nakikisama si Cheng Xiaoqi sa pamilya Go, kaya may nagtatanggol sa'yo. Pero ito ay bahay ng mga Jiang. Dito sa bahay ng mga Jiang, hindi pwede ang kung ano-ano. Ang pamilya Jiang, ako ang puno ng angkan ng mga Jiang. Lahat ng nasa bahay na ito ay pag-aari ko. Lahat daw sa'yo. Cheng Xiaoqi, nabaliw ka na ba talaga? Cheng Xiaoqi. Lolo, narinig mo ba ang sinabi niya? Ano ang ibig sabihin niyan? HMPH. Nanatili akong magalang dahil sa pamilya Go. Ayokong masira ang relasyon natin. Pero dahil pinasok mo ang bahay ko, nagkakagulo ka sa tahanan ko. Hinahanap mo talaga ang gulo, mga tauhan. Ilabas niyo ang baliw na to. Turuan niyo siya ng estilo ng mga Jiang. Opo. Teka muna. Ano? Natatakot ka na ngayon? Cheng Xiaoqi, makinig ka sa akin. Ang apat na lalaking sila ang mga pinakamagaling na mandirigma sa Yuncheng. Kung mahuli ka nila, mabuti pa kung buhay ka pa, makakalabas dito. Maliban na lang kung ano, lumuhad ka ngayon din, gumapang at humingi ng tawad sa bawat hakbang, at dilaan mo ang sapatos ko, baka sakali. Payagan kitang umalis. Ang lakas, parang may nakatirang tae sa nguso mo. Sa bawat pagbukas mo ng bibig, puro kasinungalingan ang lumalabas. Sinabi kong teka, para lang maalala mo, ako ang ninuno. Kung magahas kang hawakan ako, baka wala ka ng susunod na buhay. Kalaka naman ang sinasabi mo. Sa tingin ko, takot ka lang at nag-iimbento ng mga dahilan para umiksi ang oras. Kayong pamilya Go, pinagtritripan ng apo ko. Kahit palumuhad sa akin, si matandang Go ngayon, hindi ko kayo palalampasin. Ayos matanda. Lakas ng loob mo. Huwag kang magtataka, pagpatay ka na, at hindi kita binalaan. Lolo, bakit ka pa nakikipag-usap dyan? Kayong mga ta, hulihin nyo yan. Mga walang kwentang tao na, akala nyo mahuli nyo ako. Di kayo kayang sumalo ng suntok, ano? Lolo, may iba ka pang bodyguard sa bahay mo? Tawagin mo rin sila dito. Pagsasanayin ko lang sila. Siyempre marami akong bodyguard. Sa isabayan kanila, 2 tao, 1 oras, 1 milyon. Hoy, scammer ka ba? Mas malala ka pa sa sikat na toothpaste. 1 milyon? Magpapanggap pa ba tayong patay? Ang pamilya Jiang ang kumakamkam. Pagdating sa atin ng milyon, 100 piso na lang. Wag na lang. Gusto mo pa tumawag ng tulong? Ibalik mo ang phone ko. Ninakaw mo ang phone ng lolo ko. Gusto mo tumawag ako ng pulis. Binabalaan kita. Ang pagnakaw ng gamit, 5 araw pagkakulong. Ibigay mo. Ayan, kunin mo. Hindi na masaya. Guruli, may demonyo sa bahay ng mga Jiang. Bilasan mo at... Sirain mo siya. Hoy, tulungan mo ako. Salamat, salamat. Naku po. Hindi ako demonyo. Ancestor niyo lang ako. Bago dumating ang aking guro, wala na akong sasabihin. Kahit isang salita sa'yo. Hindi kita pinapayagang magdaldal. Pumunta ako sa angkan ng Jiang para humingi ng pera. Ang tapang mo, bruha, nang hihingi ka ng lagay sa harapan. Lumuhod ka ngayon din. At sino ka ba? Palsipikong espiritista. Hoy, lolo, huwag kang magalit. Pero kung ganito kalaki pera mo, bakit hindi mo ipatingin ang apo mo sa psychiatrist? Bakit hinayaan mong lokohin ka nitong matandang manluloko? Tama na. Ako ay ika-10 henerasyong alagad ng Tianquan School. Ang pagpatay sa mangkukulam na tulad mo ay napakadali para sa akin. Nakita ko na ang mga sipsip, pero ngayon ko lang nakita ang taong gustong Yang lisensya mong pang-eksorsismo. Binili mo ba yan sa peking website? Sa halagang 79 sentimos?
Ang pangit ng kalidad. Mangkukulam, ganito pala kalakas ang kapangyarihan mo. Ni hindi ko pa nagamit ang kalahati ng lakas ko. Huwag kang malungkot sa pagkatalo sa akin. Sa kayabangan mo, talagang papatayin kita ngayon. Sandali. Impyerno ka. Ay iyan ay. Ang matandang patriarka. Ano? Ako ang ina po. Pagbati, lola sa tuhod. Ayos na, tama na yan. Nawala na ang dinastyang king noon pa. Huwag mo kong puros lumang kaisipan. Gaya ka ng lolo ko sa talampakan. Parang nasa larawan. Sa lumang altar. Sige na, hinto na. Di ko sana kayo tatawagin dito. Pero dahil sobrang wala kayong galang sa mga ninunong ito, kung di ko kayo paparusahan, baka di sila magpatawad. Sino ang walang utang na loob? Ang naglapastangan? Gusto ba nilang sumama sa akin agad? Ay nako, huwag naman. Lolo sa tuhod. Magalang po akong tumatanggi. Tumanggi. Anong ibig mong sabihin? Seryoso to? Hindi ito laruan. Magalang na pagtanggi. Ang ibig sabihin, mahina ang pagbawi. At ikaw, ang magpanggap na kaibigan ko, isang alagad ni Tian Quan Genren. Kahihiyan ka sa komunidad ng Dao. At kayong lahat, bulag ba kayo? Naniwala talaga kayo sa kanya? Ninuno, kahabagan nyo kami, ipatawad nyo po kami. Kunin mo ito. 20 taon kong pagsisikap. Naniniwala na ba kayo ngayon? Hoy, hoy, hoy. Ninuno. Lolo. Ninuno, kanina pa, di nakilala ng mga kabataan. Ang dakilang tao nang makita nila. Nasaktan namin kayo. Maging mapagpatawad po sana kayo. At patawarin kami. Huwag kang mag-alala, ang inyong ninuno dito ay kayang tiisin ang kaunting paghama. Pumunta lang ako sa pamilya Jaya para sa pera. Ang buhay ninyo noon ay wala akong pakialam. Ang tseke. Hoy, hoy, Lolo. Ayaw kong pumayag dito. Si Cheng Xiaoqi, baka may masamang gawaing ginagawa siya. Sino ang nakakaalam kung ano susunod niyang gawin? Kung isang Daoist Li ay kulang pa, hahanap ako ng 10 Daoist. Nako apo kong mahal. Gusto mo bang mamatay si Lolo? Bigyan na lang natin siya ng pera. Paalisin natin ang babaeng yon at multo niya. Tapos na ang problema. Hoy, ninuno, tungkol sa pera. Sabihin niyo ang presyo, pag-usapan natin. Isulat mo ang kahit anong halagang gusto mo. Sige. Hindi sapat yan para mabayaran. Dagdagan mo pa ng isa. Sandali lang. Cheng Xiaoqi, ikaw. Huwag kang magpakapalad. Si tatay mo naman ang nagsabi, pwede kong isulat ang gusto ko. Nangako kang hindi mo matutupad. Kung hindi ka magbabayad, mag-ingat kayo, baka dagdagan pa kayo ni Lolo Kaluluwa. Nako, Lolo, bakit mo siya pinayagan na siya mismo ang magsulat ng tseke? Parang binabaril mo lang ang sarili mong paa. Paano ko malalaman na makakahanap siya ng butas sa sistema? Magbayad na kayo. Siyempre magbabayad kami. Ang mga ari-arian ng Jiang family ay baka hindi ganun kalaki. Mr. Chen, ang tagapamahala. Narito ako. Ilabas mo na lahat ng pag-aari ng Jiang family at tuparin natin ang pangako sa matanda. Ito na ang buong yaman ng Jiang family. Nandito na lahat. Narito ang 14 na lisensya ng kumpanya, 20 titulo ng lupa, at 46 na bank cards. Bilangin nyo kung sapat. Ito na lang ang natira sa Jiang family. Wala na tayo. Dahil ba hindi tayo nagsumikap ng husto? Ang pamilya Jiang ay palugi na sa nakalipas na 2 taon. Ito na lang talaga ang natira. Kalimutan na natin yan. Babawiin ko ang natitirang 20 milyon sa paggawa ng kabutihan. Aking kampana ay nagsabi, na-miss ka rin ang husto ng magulang. Ganito na lang, tatawagin ko na sila, para magkita-kita kayong lahat. Huwag, pakiusap huwag. May isa pang hindi umaalis dito. Kung tatawagin mo pa sila, magiging 8 henerasyon sa iisang bubong. Mula ngayon, gusto ko na lang, ng tahimik na buhay. Kunin mo ang anumang gusto mo. Nakikita mo, wala talagang pakialam ang kabataan sa matatanda.
CJ, tagal mo na rito sa itaas. Masamang karma ang matagal na pagtigil. Bumalik ka na ngayon di. Lola Impo, aalis na po ako. 20 milyon. Ilang kabutihan ang kailangan dito? Saan nga ba ako mag-umpisa? Naisip ko na. Nababaliw ka na ba? Bakit bigla mo dinikita na kung ano sa mukha? Kadiri, you. Ano bang problema sa pananalita? Ikaw ang kadiri dito. Tinatanggal ko lang masamang swerte. Sa tingin ko ikaw ang may malas. Loko-loko. Ako. Okay lang. Wag magalit, wag magalit. Mas importante iligtas si Gushe. Tuloy lang sa pagtulong. Ano kayang susunod na mabuting gagawin? Saan ako magsisimula ngayon? Gets ko na. Ma'am, tulungan po kita. Hala, ito yung mga pinagpilian ko sa loob na. Pwede kong ibenta para kumita. Bakit mo binalik lahat? Tara na. Batugan kang bata ka. Suntukin mo. Bilisan natin. Konting swerte pa. Ano ba ang nangyayari? Sapat na ang swerte. She. Parang laksang tigre ang galaw na iyon. Pero bakit parang ako'y narito pa rin? Bakit ang hirap gumawa ng kabutihan? Mukhang may natitira pa. Isang huling mabuting gawain. Saan ba dapat ito gawin? Scoop, scoop. May nangangailangan ba ng tulong? May tao ba dyan? Mahal, bakit gising ka na agad? Nangangarap ba ako ngayon? Hindi naman pala masakit. Mukhang panaginip nga ito. Cheng Xiao, tignan mo kung sinong kinukurot mo. Ay naku. Pasensya na, mahal, nasabik lang akong makita ka. Pero, bakit ka maagang nagising? Pero, bakit ka maagang gumising? Yung mga mabubuting gawa, may isa ka pang natitira, di ba? Nahayag mo ang panloloko ni Li Daosh. Ngayon nakakulong na siya. Talagang mabuting gawa yon. Ah. Ganun ba? Madalas, yung gusyang nakikita ko, halos patay na't naghihingalo. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong buhay na buhay si Gushe. Medyo kakaiba pa sa pakiramdam, sa totoo lang. Xiaoqi, salamat. Anong pasasalamatan mo? Alam ko, marami kang ginawa. Para iligtas ako. Ah, wala yun. Ako'y nagligtas sa'yo. Dahil naman, pera mo rin ang habol ko. Pareho naman tayong may pakinabang. Alam ko. Kaya simula ngayon, buong yaman ng pamilya Gu ay sayo na. At ako, pwede rin bang maging sayo? Alam ko. Kaya mula ngayon, lahat ng ari-arian ng pamilya Gu ay sayo na. Tungkol naman sa akin. Ako rin ay sayo, ano sa palagay mo? Nasasa iyo yan kung paano ka kikilos. Huwag kang mag-alala. Pangako ko, hindi kita bibigin. Sige, sige. Ha 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 ha. Lolo, Lola, Xiaoqi, ikaw, ngayong nalampasan mo na ang mga pagsubok at nakahanap na ng tunay na kapareha. Ha ha ha.
Bilang mentor mo, makakahinga na ako ng maluwag. Sige. Mula ngayon, dapat mong tratuhin ng maayos ang aming Xiaoqi. Huwag kayong mag-alala, Lolo. Pangako ko yan. Napakaganda nito. Kayo'y makakapagtutok na sa mga importanteng bagay. Hahaha, lalo na ikaw. Magsumikap ka ng mabuti, naiintindihan mo. Lola, kasal na po tayo. Anong importanteng bagay ang hindi pa namin nagagawa? Siyempre, ang pagkakaroon ng anak. Hahaha, magkaanak. Naku po, huwag kang mag-alala, Lola. Matagal ko na pong iniisip yan. Pagbalik namin, pangako kong magsasama tayo sa kama gabi-gabi. Lola, huwag kang mag-alala. Nakangako ako, magpapamalaki ako sa'yo. Bakit biglang huminto ang tubig? Ngayong araw, opisyal nang nagdeklara ng bankruptcy ang Jiang Group. Ang manaheng si binibining Jiang Rueli, di umano'y hindi kinaya ang dagok. Nakita raw na papasok at lumalabas sa psychiatric hospital. Hoy, Sinta. Nandito ako. Sinta, ang ganda talaga ng katawan. Sinta, mas magagalingan ka pa sakin. Gusto mong malaman kung paano? Ano? Siyempre, sa paggawa ng baby. Gushe, pwede ba tumigil ka na? Ayokong makipagtalik sa'yo araw-araw. Walang ganon. Pumayag tayo araw-araw. Ibig sabihin araw-araw.